Makakakuha pa ba tayo ng patas sa laban sa ICC para kay Tatay Digong, mga kababayan? Sa unang bugso na kanilang hakbang, mga kababayan, ng kampo ni na Atty. Kaufman ay hindi agad na pagbigyan. Nabasura agad, mga kababayan, ang request nila na motion for reconsideration doon sa issue ng jurisdiction. At hindi lang yan. Pati yung motion nila, mga kababayan, na magpapa-inhibit doon sa dalawang babae, di ba 3 silang babae? Nakamukha pa ni Tory. Yung isa, dalawa nun, mga kababayan, ay nag-decide na dati na may jurisdiction daw ang ICC. Pinapa-inhibit ni na Kaufman, mga kababayan. Yung dalawa dahil mayroon na silang initial na decision pero nabasura pa rin ang motion ni na Kaufman. Sa kadahilanang, ayon dito kay Roque, ay mukhang nagkamali ang grupo ni na Kaufman sa paggamit ng probisyon. Atty. Kaufman, mga puti ba itong mga abogado ni PRRD, mga kababayan? Bakit nagkamali sila ng paggamit ng probisyon? Ayun, na basura. Mahirap magduda, pero kung atin naman iisipin, lahat naman nagkakamali. Pero bakit nagkamali in the first place? Na dapat crucial yan na parte na iyan para makalaya sa PRRD. Panoorin niyo po, ha? Binasura ng korte yung motion ng abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung dalawang judges dahil yung probisyon na ginamit nila ay probisyon kapag ang West mismo ang gusto mag-inhibit, mag-voluntary inhibit sa kanilang mga sarili. Bakit yan ang ginamit mo, Atty. Kaufman? Iba daw kasi dapat probisyon gamitin, mga kababayan. Hindi daw yung probisyon na dapat ang huwes ang mag-i-inhibit, sila mismo ang magbo-volunteer. Yun daw ang ginamit ng mga abogado ni PRRD, ng mga puti. Ayun, na basura. Na hindi naman po yan ang kaso dahil ang ating mga abogado nagsasabi, dapat sila mag-inhibit kasi nga minsan na silang nagdesisyon na merong jurisdiction ang korte, miski ang preliminary investigation ay hiningi ng prosecutor sa pangalawang taon na matapos tayo mag-deposito ng instrument of withdrawal. Sumite ang mga abogado. Narito ang explanation niyan, mga kababayan, sa mga nalilito. Ang rason ng ICC, mga kababayan, sa pag-reject na mag-inhibit yung dalawa. Dahil 3 yung silang judges, mga kababayan. Ang dalawa doon, mayroon ng decision dati para, mga kababayan, about sa jurisdiction. Gustong ipapa-inhibit ni Kaufman. Pero mali lang ang nagamit na argumento ni na Kaufman, mga kababayan, na isumiti. Dahil ang naisumiti nila, para yung voluntary, yung huwes, mga kababayan, na siya ang mag-i-inhibit. Hindi daw yung dapat ang gagamitin, kundi ibang probisyon na kung saan ang abogado ng prosecution ang magre-request. Bakit nagkamali ng ganyan? Bakit? Tatay Digong ng challenge dun sa jurisdiction ng hukuman base dun sa sinasabi natin, no, na too late na yung preliminary investigation na hiningi nila dahil ito ay nasa pangalawang taon na. At matapos sila magsampa nga ng jurisdictional challenge na parang motion to dismiss sa ating sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition dun sa issue ng jurisdiction dun sa dalawang West na babae na sumapi dun sa naunang desisyon na patuluyin ang preliminary investigation. Kasi nga po, since sila ay nagdesisyon na hindi dapat itigil ang preliminary investigation na dahil meron pang jurisdiction ng hukuman, natural ang magiging desisyon ng dalawang babaeng huwes na yan ay baka isustain na yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiction ng korte. Oo nga, di ba? So ngayon pala, mga kababayan, makikita natin na 2 na out of the 3 judges ay parang tagilid na sa ating mga kababayan. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na mag-inhibit yung dalawang huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang hiningi nila yung presidente, before the president, na dapat mag-inhibit yung dalawang huwes. Pero ang sabi ng korte, eto ang rason, mga kababayan, pakinggan nyo ang pagkakamali nila Kaufman. Yung provision na in-invoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang West mismo ang magre-request ng voluntary inhibition, ang proseso, dapat yung West mismo ay pupunta sa presidente ng ICC. Yan ang in-invoke nila, mga kababayan. Hindi pupunta yung mga huwes na, sige, kami na lang ang mag-i-inhibit. Hindi ganun ang senaryo Ni-request na Kaufman, mga kababayan, na sila ang mag-inhibit. Hindi voluntary na yung mga judges ang mag-inhibit. Yun ang ginamit. Bakit? Pero ang ginawa ng mga abogado, gusto nilang inhibit yung mga judges. Ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Ibang provision. Bakit hindi yan nakita? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary inhibition. No?
Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kinakailangan magbigay alam siya at ipagbigay alam sa presidente at humingi ng go signal sa presidente ng hukuman, parang chief justice ng hukuman. Pero ang nangyari, sabi ng hukuman, kaya nila dinismiss yan, hindi naman yung mga... Oh, nahulog! Sorry, nahulog. Sorry, nahulog. Hindi naman yung mga West ang humihingi kaya nga, na i-inhibit ang kanilang mga sarili kung hindi yung partido. Bakit yan ang ginamit in the first So, place? ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Hindi ba pwedeng ma-refile yan? Baka pwede pang ma-refile. Meron nga pala pang further update, no? Anyway, mga kababayan, mahirap magduda ha, pero siguro honest mistake. Pero hindi rin nahulugan mga kababayan na magdududa na tayo dito kay Kaufman ha. Pagbigyan pa rin natin. Sumiti na ng second batch of disclosure of evidence. Mayroon kasing pangamba ang iba mga kababayan. Baka nagsabuatan ng mga ungas na yan. Lahat yan mga banyaga eh. Sayang no, dapat ito si Roque mga kababayan. Sana kasali no doon sa mga isa sa mga abogado ni PRRD para mayroon tayong taga-check mga kababayan. Ginagawa ng mga abogado doon sa loob ng mga puti. Kaso nga lang baka maasar na ang mga judges dito kay Roque dahil unang araw pa lang mga kababayan inatake na niya ang ICC. Ang prosecution. Hindi ko pa po nakikita kung ano yung mga bagong ebidensyang dinisclose nila sa prosecution, pero yung pag-disclose po ng ebidensya, gaya na aking nasabi dati, no, ito po yung kakaiba sa ICC. Sa ICC, hindi gaya sa... May second batch daw mga kababayan na dinisclose ng mga ebidensya ang prosecution. Baka nandun na ang pangalan ni VP Inday Sara Duterte. Yun na siguro yung sinasabi na sinali na si VP Inday sa posibleng mga persons of interest at malamang pwede ring posible ring aarestuhin. Pilipinas, ang preliminary investigation ay kinokondak bago maisampa ang kaso at lahat ng ebidensya ay dapat isumite sa piskal. At siniswerte itong mga animal na mga makakaliwang grupo mga kababayan dahil sila ang naglilista doon Kung sino ang mga kalaban mga kababayan, ililista nilang mga animal na yan. Ngayon po, ayon sa rules natin sa Pilipinas, kapag hindi yan na-identify sa simula't-simula pa lang, hindi na po pwedeng gamitin. Dito po sa ICC, ibang proseso. Ang proseso ay prosecution lamang ang magpapakita ng ebidensya sa hukuman at kung merong reasonable basis na mag-issue ng warrant of arrest, dun sila mag-issue ng warrant of arrest. Now, yung finding na merong probable cause, dyan pa lang po papasok yan sa confirmation of charges na mangyayari po sa Setyembre. Pero bago dumating ang Setyembre, duty bound po ang prosecution na i-disclose ang kanilang mga ebidensya. Pangit doon sa ICC mga kababayan, kulong una bago pagkita ng ebidensya. Grabe. Sa akin nga po, sinasabi ko na dati na parang dehado ang akusado dyan kasi meanwhile, nakakulong na siya, hindi pa niya alam kung ano yung mga ebidensya laban sa kanya. No? Tanggapin natin o hindi, ang pagkakakulong, miski hindi ka pa convicted at hindi ka naman binibigyan ng provisional liberty ay isang pamamaraan din ng parusa. So, dehado yung akusado kasi napaparusahan na siya miski wala pa namang kahit anong ebidensya na na-disclose sa kanya. Pero yan po talaga nakasaad sa Rome Statute at yan po talaga ang system. Pangit! Kulong muna bago ebidensya. Paano kung manufactured lang yan, mga fabricated lang yan? Tema, sa ibang bansa, hindi lang po sa Europa, kundi pati na rin sa Amerika, no? Kung saan isang grand jury naman o yung mga ordinaryong mamamayan ay tatawagin ng prosecutor at tatanungin kung mayroong probable cause. At magugulat na lang akusado dahil matapos ang grand jury, magdidesisyon ng grand jury kung mayroong probable cause. No? Pero kulong ka muna bago malaman kung ano yung ebidensya laban sa'yo. No? So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na unang bugso pa lang, parang hindi na napaboran ang grupo na Atty. Kaufman. Post your comments below.